What's up guys, Ron here and welcome to Randy's channel. For today's video, magre-review tayo ng isang mechanical keyboard na nabili ko 2 years ago. Pero syempre, before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga handheld emulation device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede naming i-share para sa inyo. So without further ado, let's start na. So ang brand ng keyboard na to is Royal Kludge at ang model na nabili ko ay RK98. So ito siya. Ito guys. So kapag nabili mo tong Royal Kludge RK98, meron siyang box na ganito, ayan. Merong 4 na kasamang switch. Yun nga lang yung dalawa nagamit ko na. Meron siyang kasamang keycap puller. Actually, hindi lang siya pang keycap Pwede rin siyang panghila ng switch or kung sa Tagalog, ang tawag dito is tiyan. Tapos merong manual. Ayan. Merong Type-C na cable para pag nalobat pwede mong i-charge yung device or yung keyboard. At yung pinaka-last yung keyboard na mismo. Ayan. So 2 years ago, na-discover ko tong mechanical keyboard at nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung ano nga ba yung marirecommend nila. So yung isa kong kakilala, si Noel. What's up Noel? Shoutout sa kanya. Magaling na tech, magaling na IT, magaling na gamer, pogi pa yan. Tapos ano tayo niya na papadalan tayo ng mga gadgets. Hindi, joke lang. At yun, sinabi niyang maganda tong Royal Kludge. At ngayon, malalaman nyo kung worth it nga ba siya. Nung una, medyo hesitant ako kasi medyo pricey siya. As in, pricey talaga siya. Kumpara sa mga keyboard na nakagawian ko. Yung mga tinatawag nilang membrane keyboard. Katulad nung in-unbox ko na Red Dragon Karura, ganun. Mas gusto ko din yung ganun kasi tahimik lang yung keyboard. So, kapag naglalaro ko ng Call of Duty, hindi masyadong maingay. Hindi masyadong maingayan si Direk. At hindi niya malalaman na naglalaro ako. So, ngayon, nung meron na akong mechanical keyboard, medyo maingay na siya at alam niya na naglalaro ako. Yun yung medyo downside. Sa paggamit ko ng mechanical keyboard ng Royal Kludge RK98, sa 2 taon na yun, 2 beses lang akong nasiraan ng switch. At yun yung enter and yung M. Yung enter kasi madalas kong ginagamit ko sa gaming. Itong M naman, di ko alam kung bakit bigla siyang nasira. Pero yun nga, ang maganda kasi dito sa mga keyboard na ganito, once na may masirang isa, hindi madadama yung lahat. Compared sa mga membrane keyboard, na kapag nasira yung isa, minsan humahawa na sa lahat ng keys hanggang sa itapon mo na lang siya. Ito kasi, once na masira siya, bubuksan mo lang to. Pag tatanggalin mo siya, pakita ko sa ayan. 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 Maging ganyan na siya, tapos hihilahin mo lang siya. So, ayan. Nahulog pa. So, ito lang yung papalitan mo. Yung switch lang, guys. Itong switch lang ang papalitan mo. Hindi ka magpapalit ng buong keyboard. At kung sa battery life naman, guys, napaka-okay niya. Kasi, hindi ko siya masyadong china-charge. Kumbaga, parang bilang lang sa daliri ko kung ilang beses ko siya na-charge sa isang taon. Sobrang bihira. Mas china-charge ko pa madalas tong tong mouse ko kaysa dito sa keyboard. Parang sabihin nating once a month, minsan nga lagpas pang 1 buwan Napaka tatag ng battery nito. Disclaimer lang guys hindi ako masyadong maalam dito sa mga mechanical keyboards na ganito. Pero ang dami kong mga nababasa na may mga iba't ibang klase pa ng switch. Merong hindi maingay, merong tacky, meron daw creamy na sound. So, hindi ko pa alam yung mga yon. Tapos, meron pang mga events dito sa Pilipinas na mga nagsasama-sama yung mga enthusiast ng mga ganitong keyboard. Tapos, may mga nagbebenta doon ng mga iba't ibang keys. And medyo interesting nga din siya kasi, alam mo yon, marami kang matututunan dito sa ganitong keyboard. So ngayon dumako na tayo sa pros and cons nitong Royal Kludge RK98. So unahin na natin sa pros. So una sa pros na nakalista sa akin is yung mas maganda yung typing experience na-experience ko dito. Nung una hindi ko masyadong ramdam and medyo nahihirapan ako pero nitong tumagal na nawala yung sakit or yung pananakit ng ganito ko kumpara dun sa membrane na keyboard na ginagamit ko dati. Pangalawa, konektado to dun sa una. Siguro dahil yung likod niya, ito, kung mapapansin nyo, dual flip riser na siya. So, 2 yung option mo dito. Kung gusto mong medyo mababa, ito lang. Tapos kung gusto mong medyo mas mataas, itong isa naman. Yan. Diba? So, ang ginagamit ko dito, itong pangalawa, itong medyo mataas. Yan. So, pangatlo sa listahan ko, pwede mo siyang magamit ng wired or wireless. Wired. So, katulad nito, pwede mo siyang magamit ng wireless kasi meron siyang libreng dongle. Ayan, nakasalang nga lang doon. Ito, pakita ko na dito. Ito, may dongle siya na ganito. So, mas mabilis yung response kapag
pinindot mo siya. Ayan. And syempre, kung lowbat na yung device, pwede mong isaksak na lang agad, tapos pwede mong gamitin habang nag-charge. Pang-apat sa listahan ko is, nabanggit ko kanina, napakatagal nitong malowbat. Sobra. Once na i-charge ko to for 1 to 2 hours ata, magagamit ko na siya for almost 1 month na hindi siya nalolobat. Hindi ko nga lang sure kung same sa experience ng ibang merong ganito. Pero masasabi ko na napakatibay ng battery. Ang tagal malobat. Sunod naman is nagustuhan ko tong keyboard na to dahil pwede mo siyang ma-switch into, for example, meron kang MacBook. Pwede mong i-switch yung keyboard nito kasi iba yung mga controls or iba yung hotkeys or iba yung mga combination ng keys sa Mac at saka sa PC. Nakalagay dito is for Mac. Ayan, pwede mong i-switch to Mac na keyboard. Ito yung pang Windows naman. So, hindi ka na mahirapan na i-set up yung keys pagdating sa Macintosh. Isa din sa pinaka nagustuhan ko dito, kung mapapansin nyo sa keyboard ko, meron ng mga ganito. Ayan. Tapos yung spacebar mo yan. Kasi hot swappable both yung switch and yung keycaps. Ayan. May mabibili ka sa Shopee or sa Lazada na mga ganitong design. Meron din na isang buong set, makakabili ka ng iba't ibang design. So dahil hot swappable siya, customizable tong mga keycaps, pwede kayong makabili ng iba't ibang design ng keyboard niyo. So sunod naman, nagustuhan ko tong mechanical keyboard dahil durable siya, guys. Sobra. Yung sinabi ko kanina na pinaltan ko tong Enter and yung M, parang last week ko lang pinaltan kasi nung naglinis ako, ayan, nilinis ko tong keyboard na to kasi akala ko kung madadaan lang sa linis, yun pala kailangan ng palitan yung switch. So yun, buti na lang may libre akong 4 na switches. So yun, pinalitan ko yung Enter and M, okay na siya. Ganun lang kasimple. At ngayon dumako na tayo sa cons or yung hindi ko nagustuhan sa mechanical keyboard na to. So unang-una na hindi ko nagustuhan dito at nanibago ako, napakabigat niya, guys. Parang 3 beses ng keyboard ko dati yung bigat nito. Parang pwede mo na nga siyang ipang-workout eh. Pangalawa naman, ang hirap niyang linisin. So, kinailangan ko pang tanggalin isa-isa para lang malinis yung pinaka-loob nito. Tapos, dapat hindi ka magkamali sa paglalagay nito kasi ayan nga, di ba? Kapag namali ka ng lagay ng mga keycaps, bahala ka na sa buhay mo. Pero siguro meron namang mga manual online na may kita mo yung arrangement nito. Kaya ang ginawa ko, so tinanggal ko siya isa-isa tapos inarrange ko din siya dun sa baba para mas madali ko siyang mahanap. Kaysa naman na tanggalin ko siya isa-isa na nakakalat. Hahanapin ko pa siya isa-isa kung saan siya nakalagay. Medyo mahirap at time consuming yung ganun. So mas sinasuggest ko sa inyo kapag naglinis kayo, gawin niyo yung ginawa. Or kung meron pang mas magandang way, i-comment nyo na lang sa baba. Pangatlo sa cons ko dito sa device na to is medyo maingay siya. Actually, maingay talaga siya. Ayan. Naririnig yan hanggang sa labas ng kwarto. Naririnig ni Direk na naglalaro ko. So yun, alam na alam niya. Maingay siya. Pero meron namang mga switch na nilalagay dito para hindi siya ganyang kaingay. Pang-apat sa hindi ko nagustuhan, medyo may kamahalan siya. So, kung ang hanap nyo is budget friendly, hindi ko maire-recommend sa inyo to. Medyo iba yung mechanism niya sa loob. Parang yun nga, kung bubuhatin mo siya, mabigat siguro dahil merong mga parts to sa loob or may mga component na kinamahal ng device na to. So, sunod na hindi ko nagustuhan dito is yung switch variations niya. So, kung baguhan ka katulad ko dito sa mechanical keyboard, ang dami, sobrang daming pagpipilian mo dito sa mga switch ng ganitong mechanical keyboard. So, kung gusto mong makahanap ng swak sa panlasa mo, siguro mas maganda na pumunta ka sa mga events na may nagbebenta ng mga switch ng mechanical keyboard para ikaw mismo matest mo sa sarili mo kung ano yung magiging pasok sa panlasa mo dito sa magiging keyboard mo. So ngayon, maire-recommend ko ba itong Royal Kludge RT98? Para sa akin, maire-recommend ko itong mga ganitong klaseng mechanical keyboard kasi yun nga, marami akong natakel na sinabi sa inyo kanina na customizable siya, durable, matagal yung battery life. Pero guys, worth ito kasi yun nga, sinabi ko kanina, kapag may isang nasirang key, yung key na yun lang ang papalitan nyo. Hindi katulad ng mga membrane na keyboard na kapag nasira yung isa, minsan nahahawa yung ibang keys hanggang sa itapon mo na lang yung buong keyboard. Ito, isa lang ang papalitan mo. Kung ano lang yung sira, yun lang ipapalitan mo. So yung price, i-flash ko na lang sa screen kasi iba-iba yung price ng RT98 sa Shopee. So yan, i-flash ko na lang sa screen. And yung link, ilalagay ko sa description sa baba. So yun lang guys, sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa video na to. And syempre, before tayo matapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga handheld emulation device,
PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin i-share para sa inyo. So yun lang guys, maraming salamat, paalam.